Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Maganda umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Magumpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Ito po mga tambay, komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong di po ba yung pahayag ni Senadora Amy Marcos? Nagtataka lang po si Kamanong at syempre nagtataka rin po kayo sa dami po ng anomalya, isang damukal na korupsyon. Mag-aapat na taon na po, 3 taon na po mahigit na napakarami pong korupsyon. Hindi po ba? Lalong-lalo po ang pumuputok po na mga budget po natin na mga insertion po nila. Katulad po ng 2023. Hindi po bababa sa 300 billion po ang pinag-usapan dyan. At 2024 ay hindi po bababa sa 500 plus billion po. At ganun din po ang 2025 na hindi po bababa sa 473 billion ang mga pinag-uusapan po dyan. At napakarami pang issue ng korupsyon dito po sa binagoang Pilipinas. Pero nakapagtataka po ang mga men in uniform natin, mga bayan, hanggang ngayon wala po tayong nababalitaan na kinu-question po nila at kinukundi na ang ginagawa po mismo na may accountability na si Bongit at pati po ang kanyang personal kalusugan, bisyo na pinaputok ng kanyang kapatid ay nananatili pa rin po silang bingi, pipi at bulag, mga bayan. Bakit? Malalaman din po natin kung bakit pala sila kaya naging bulag at pipi at bingi sa mga nangyayari pong korupsyon at pati po sa bisyo na pulburon ng Commander-in-Chief. Painggan po muna natin at ibalik tanaw po natin si Senadora Amy Marcos, mga kabayan, kung anong klase pong Pangulo meron tayo na pinauuwi niya na po. Pinauuwi niya na po at siya daw po ay magpagaling, mga kababayan, magpagaling. Pero wala pong nakita dyan ang mga general ng mga PNP at general sa AFP. Ito po mga tambay. Painggan po natin. O ito, si VP Sara Duterte. Sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kita sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na, mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kung mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot. Alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto kundi gumaling ka, malampasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon, at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Susuporta at hindi titigil sa mga oras na ito, Bonget. Gusto kong malaman mo na hindi kina... Yon, sa mga oras daw na yon, ayon po sa senadora, ay hindi niya susukuan, mga tambay, at hindi iwanan ang kanyang kapatid na si Bongit. Pero pagdating po sa mga men in uniform, mga tambay, mukha yatang walang pagmamahal sa ating bansa. Walang pagmamahal sa bayan ang mga men in uniform. Samantalang yung kapatid, may pagmamahal siya sa kanyang kapatid na si Bongit. Dahil ayaw daw po niyang mawala, mga tambay, si Bongit sa kanila. Hindi niya kakayanin. Pero bakit ang mga men in uniform po natin, lalong-lalo po ang mga general, hindi naman po lahat ng men in uniform. Marami pa po tayong matitino dyan. At marami pa rin po tayong matitinong general. Pero, yung mga nagpapagamit po yata, bakit? Wala ba kayong pagmamahal sa bayan, sa bansa, sa mga Pilipino?
kung yung si Senadora Amy Marcos, mahal niya at ayaw niya mapahamak yung kapatid niya. Samantalang kayo, parang gustong-gusto niyong mapahamak ang bansang Pilipinas na matagal nang napapahamak pala. Baon na sa lahat ng problema, pati sa utang at sa korupsyon. Pero nananatili pa rin kayo. Ibang klase kayo. Kaya pala, ito po, pinalabas po itong video na ito muli. Ito po'y kalat na pero muli pong pinalabas ni Congressman Barsaga. Mga tamay, panoorin po natin. Itong nilabas po ni Congressman Barsaga. kung bakit po nananatiling tahimik daw at bulag at pipi ang men in uniform. Dahil dito raw po mga tambay sa pinalabas ni Congressman Barsaga. Panoorin po natin mga tambay. Kaya pala walang pagmamahal ang karamihang mahineral sa Pilipinas. Hinahayaan lang po nila na magkanda leche-leche ang ating bansa. Dahil po daw dito, mga kabayan. Pakinggan po natin. Assembly committed. I'm here with our chair for APO and our APO bicameral members. Hi, Chief Romy. Please kindly convey to the entire AFP, to our men and women in uniform, that as we committed that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed but has been approved and is being signed right now, we will ratify the bicameral report this afternoon. So please step up. Whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I as a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority here. Please tell the men in the AFP, top priority to kayo. And we are fully committed to support all of you and keep your morale high and always take care of you. Please convey that. Thank you. Mabuhay ang AFP. Mabuhay kayo lahat. Okay. So that is signed here in the BICA, that will be ratified tonight in the plenary. We will ratify the budget on Wednesday, and the President will sign it into law. That is as good as gold. So I just wanted to allay any fears that there was anything other than what we had committed in some balance to you and to the troops. Mabuhay. We look forward to our fellowship on the 13th at Aguinaldo. Okay. Mabuhay. Merry Christmas to all. Thank you. Thank you. Yes. More will be coming. We'll be looking for more ways to support the troops. Assure them. We assure them more for next year as well. Thank you. Yes, sir. Zero helps me take my business anywhere. Grabe, no? Kaya pala, mga tambay, ang suporta po pala ng AFP, mga tambay, ay nasa mga politiko pala, umano. Nakita nyo? Kaya po sa dami po ng issue na nangyayari po sa ating bansa, isang damukal na korupsyon, tapos may issue pa ngayon na pinatotohanan po na ni si Bongit, si Bangag, na gumagamit, mga tambay ng pulburon, pero nananatili pa rin tahimik ang men in uniform. Di po ba? Dahil pala, top priority pala sila. Kaya nga may issue rin po sila eh. Ano po yung issue nila? Hindi bababa sa 15 billion. Yung mga ghost project din daw po dyan, umano sa AFP. At priority sila. Lagi silang top priority. Ayan po, nila tambaluslos. Si Saldico, nung magkakasundo pa sila, mga tambay. At yung isa yata, si Dalipi yata yung mga tambay. Nakita nyo po, ano po ang nangyayari sa ating bansa? Dahil sa ganito po, pera. Dahil ba sa pera, mga tambay, nilamo na po. Nilamo na ng pera. Kahit ang ating bansa ay magkadaleche-leche, magkabaon-baon, malugmok sa basurahan at sa kumunoy. At ang kahirapan,
mahigit 100 milyon. Napakaraming mahihirap sa ating bansa. Pero ano ginagawa ng mga taong ito? Parang gustong-gusto pa nila na tuluyan na pong talagang masadsad tayo, na sadsad. Dahil na po sa pakinabang umano nila. Pare-parehas na po sila ng iniisip sa ating bansa. Hindi na po magandang kapakanan ng taong bayan. Puro kapakanan na lang po nila iniisip nila. Puro pang sariling pagpapayaman ng bawat isa yata sa kanila. Kaya nakita nyo po, mainam pa si Amy Marcos. Mahal na mahal niya yung kapatid niya. Kahit po tayo nabudol ni Senadora Amy Marcos dahil matagal niya nang alam na gumagamit si Bonget, pero pinilit pa rin po niyang tumakbo bilang Pangulo. At pati po si BP Sara ay nabudol ni Bonget at ni Senadora Amy Marcos. Matagal na palang gumagamit yan. Pero pinilit nyo pang maging presidente ng bansa. Ano nangyari sa ating bansa, mga bayan? Dahil pinilit. Nagsinungaling sa mga Pilipino. Diba? Lumala ng lumala. At grabe ang korupsyon. Pati ang AFP ngayon, pati ang mga men in uniform, mga bayan, ay bigla pong nananahimik sa ganitong mga bagay. Samantalang nung panahon ni Erap, ang wetting issue pa lang, pero lumalabas na po sila. At ipinaglalaban na po nila ang pera daw ng taong bayan. Pero ngayon, isang damukal na po ang issue, merong pang pulburon issue ang Pangulo, never nilang ipaglaban, mga bayan, ang kapakanan ng ating bayan. At lalong-lalong hindi nila ipinaglalaban din ngayon ang pera ng taong bayan. Dahil sila pala ay top priority. Hindi po ba? Kaya po, wala po talagang lihim na hindi po mabubunyag. Wala pong baho na hindi aalingasaw. Hindi po ba yan? Yan po ay kalat na po yan. Last year pa po yan, mga tambay. Last year. Mag-iisang taon na po. Magdi-December na naman tayo. Ilang taon po sila naging priority. Top priority. Mga kabayan, ng mga politiko. Sa pangunguna po ng Commander-in-Chief at ni Tambaluslos at ng kanyang grupo. Mahigit 3 taon ng top priority. Kaya mahigit 3 taon na po nananahimik sila sa issue at sa kahirapan ng mga Pilipino at sa paglobo lahat ng problema natin kasama utang. Nananahimik sila. Kaya pala kayong nananahimik. Mga hindot kayo, umano. Mga naging mukhang pera na kayo. Na mga naging sugapa na kayo, umano sa pera. Hindi na paglilingkod. At nawala na yata ang mga dangal ninyo. At yung sinasabi nyo nga, kayo'y mga makabayan. Ibang klase itong mga tao na ito. Hindi naman po lahat. Yung mga nagpakasilaw lang sa pera. Pinagbili na po ang kanilang dangal sa pera. Sila lang po. Hindi naman po lahat. Marami pa tayong matitino na men in uniform na hindi lang kumikibo, mga kabayan. Kaya po nakakalungkot. Bakit nagkaganito ang ating bansa? Marami palang silaw sa pera na mga lingkod bayan, mga kababayan. Marami pala. Yan pala ang kanilang sakit. Sakit po pala nila yan. Madaling masilaw sa pera. Kayang ipagbili ang kanilang dignidad sa pera. Hindi kaya? Yan po mga tambay, ang ating pong pinagtataka. Sa dami po ng pumutok na korupsyon, meron pang bisyo na bawal po sa saligang batas na magkaroon po katulad po ng Pangulo na gumagamit po ng masamang bisyo. Pero nananatili pa rin sa palasyo ang Pangulo. Dahil marami po tayong mga general na top priority pala. Lalong-lalo po pagdating sa pera ng taong bayan. Mga kababayan. Thank you po mga tambay. Sana gusto po natin tambay mga kabayan.
sa YouTube at TikTok. At maraming salamat po sa inyo mga kabayan, sa mga subscribers po natin, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, at sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po tayong lahat mga kabayan. At paalam po muna mga kabayan. Ingat po. Bye-bye po muna.